It's 9:20 and I'm gonna start cooking our lunch and the muffin that I was talking about last night. So, yung broccoli nandun na, pinalalambot ko na. And then, hiwain ko muna yung broccoli for the ulam. And I'll see you later. Good morning, happy Tuesday! Okay, now let's do the cooking show. So, I have my broccoli. Minash ko na siya and all. So, hindi ko lang kung kasha itong paglalagyan ko, pero sana kasha siya. Ay, nako. Anyway, so yan. Isang small head of broccoli. Pinalambot ko na and then mash. And then, 1 cup of flour. Dami kaya, sobra. You'll see. Oh my gosh. Di pa siya. And then, cheese. Nakalagay dun sa grated cheese. Pero, wala mo sinabing specific kind of cheese. So, yes. Tansya-tansya na lang kung gano'ng karaming cheese gusto. This is broccoli and cheese muffin. So, mas masarap, mas marami, right? Oh my gosh, guys. Hindi kasha. Hindi kasha yata dito. Anyways, baking powder, 3 teaspoon daw. So, yes, baking powder. Hindi kasha yung teaspoon. Natapon. Okay, puncha na lang tayo. Hirap naman. Dapat pala mineasure ko na to kanina. Yeah. So, I think 3 teaspoon na yan. And then, 1 egg. Beaten egg. And then, 3 tablespoons of olive oil. 1, 2, konti na natira. And then, 6 ounces of milk. Nilagay ko sa bote ni Zempe. Wala akong pang measure. Oh my gosh, kasha kaya to. Wait. So, mix lang natin. Kung mix ko siya. Tapos, magsiset aside na ko ng mga 3 muffins for Zach. And then, the rest ng kasi nga for babies to. So, walang seasoning ng salt and pepper. So, magsiset aside muna ako ng 3. And then, after that, talagyan ko siya ng salt and pepper para sa amin naman. Okay. Oh my gosh. So, dapat yung consistency niya daw is thick pancake. Parang thick pancake mix. Ganun. Yung oven is preheating at 185 degrees. And then, bake for 30 minutes. So, nalagay ko na siya sa muffin tray. Nalagyan ko na ng ng lining. So, ito siya. Itsura niya so far. Yeah. Hindi ko pa masyado nahalo. Tabingi kayo, sorry. Ayan. Ayan. Hindi ko masyado nahalo yung flour. Meron pa mga buo. Okay. So, yeah. I'll show you later the results. So, ito yung first batch. Itong 3 yung kay Zach na walang seasoning. Tapos, ito yung merong salt and pepper. Meron pa ako natirang batter doon. So, salang ko muna to. Here it is, guys. Mainit-init pa. These 3 are for Zach. So, I'm gonna separate it bago ko makalimutan. Wait, super init. Okay, let's try it, guys. Wait lang. Ay. Anyways. Si Daddy, pinabaunan ko na lang. Bango. Init. Yap naman.
Savory. Okay, let's eat. Yay! Zach likes it. And Kuya Zeb likes it. Ang bihira na lang si Zeb kumain ng mga ganito-ganito. Pero in fairness, he likes it. How about Zach? Yes, Mommy. I love it. Thank you. You like it? More? Here. Here. Uh-oh, careful. Here. Uh-oh, shoot. Yeah! Yeah! You love it? Healthy brekkie! Power nap time. Pagkatapos kumain, nagmakpal kasi busog na, so antok na. Okay. Lunch is done and now it's time for dessert. Orange! Uy, gusto naman yun. Uy, 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 uy. Yeah! Do you like it? Hindi naman pala to first time niya kumain ng orange. Kumain na pala siya before. Hindi ko na siya na BBLW or BB-led winning kasi makapagod. Yung yung magligpit ng kalat. So, yeah. Don't judge me. I took the easy way out. Minsan, inaano ko pa rin siya. Pero, most of the time, para maka-save sa time and, effort and energy. Hindi ko Yay! Yummers! How about Kuya? Kuya, do you want orange? Kuya! Ayaw ni Zeb ng orange ever since. Kuya, you want some orange? Orange! Whee! Hindi naman ba? Okay. You want more? Do you want more? Sarap in fairness. Ang tagal ko na nga ito binili. Siguro magdadalawang linggo na. Nakalimutan ko. Buti na lang. Okay pa siya. Walang sign of bulok or something. And, sarap pa din. Yum! Mukhang yan. Okay, and after this, aga pa. Wala pang 12:30. Sabi ko ba naman nap time. Di pa pala. Okay. Hi, guys! So, we're just killing time kasi it's still too early to take a nap. So, yeah. Meron ako tutupiing sinamsam na labada. Kaso, with this one around, guguluhin niya lang aking T2PN. Kaya, I cannot do it yet. Rico, say hi! I told you put it down, Zeb. Put it down so baby can get it. Rico. Ay! Do not put your toy inside my mouth. Nababaliw lang. Matawa ko parang, ay, uy, naman yun. Uy, naman. Mom is going crazy. Uh-oh, careful. Come here, Zach. You want to join the fun? Ikaw naman. Nababaliw na ang nanay. Oh no. Tulog na si Kuya. Mga 10 minutes itong. Mga 10 minutes ng tulog si Zeb. At si Zach ay pamatulog. Sleep na. Sleep. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close it. Close it. Close your eyes. Parang natural na nagka-curlash yung ni Zach sa gilid. Yung pinaka dito sa gilid. Kasi pag pumipikit siya. Oh. Kili-kili. So many 1, 2, 3.
3 teeth. 1, 2, 3. Good afternoon, guys! It's, 5:25. Medyo maaga kami nagising ngayon. Ako, mga 4:15, 4:20. Nalimpungatan ako kasi may tumatawag sa akin. Tapos, I try to go back to sleep. Ayaw na. Tapos, sumunod na si Zeb and then si Zach. Kaya now, we're having our merienda. Grabe, mauubos na naman ni Zach. The whole muffin. Yung kanina ginawa ko. Tapos, kami naman ni Zeb, mas bet ni Zeb, careful, ang palabok from Jollibee yesterday. Hindi na kain ni Daddy kasi kinain niya yung chicken meal, chicken spaghetti. So, yeah. You like the muffin, Zach? Yes, Mommy! Okay, so hindi ako nakontento doon. Kailangan ko gumawa ng grilled cheese sandwich kasi number 1, hanggang tomorrow na lang yung aking bread. So, best before niya. So, kailangan ko siyang gamitin. So, gumawa ko ng grilled cheese sandwich. Yes, let's do a grilled cheese cam. Dalawang kinds of cheese nilagay ko dito. Yung anchor na cheese slice at saka yung shredded cheese. Shredded cheddar cheese. Okay, let's do this. Yummers! Hey guys! We are done with merienda. It's already, magsa 7 o'clock na. Busog na busog po ako. Kaya mamaya na kami kakain nila, Zeb. Kumain din kasi siya ulit. Kumain din siya ng cheese sandwich. Tapos si Zach din, naubos niya na yung muffin. Tapos kumain pa din ng cheese sandwich. So, yeah, we're all full. So, naligo na lang. Ay, kasi nagpupo si Zach. Kaya, diniretso, ligo ko na rin. Anyways, may nabasa pala akong comment si Sis Marty Tuason, if I'm not mistaken. New sabi siya, so nanood daw siya ng mga dating or mga old vlogs ko, tapos napanood niya yung love story namin ni Daddy. Kung hindi nyo pa napapanood, I'll link it down below. Ano yun eh? Ano yun? Anniversary namin yun. Anniversary namin noon nung nagkwento ko kung paano kami nagkakilala, paano kami naging. Tapos sabi ni Sis, bitin pa daw siya. Hindi ko na maalala kung ano yung bitin doon. Pero she wants to know kung paano kami nakarating dito sa Singapore. Ano lang, it was year 2009, yes. September, was it September or October? September 2009 when I decided to come over here sa Singapore. Pumunta ako dito as a tourist, which is the usual na, ito disclaimer muna, ikikwento ko kung paano ako pumunta dito, pero I'm not recommending you do the same, or kayo, bahala kayo, malaki na kayo, may utak kayo. Zeb! May sarili kayong mga utak, so you can decide on your own. Anyways, so, ganun kasi typically ginagawa ng mga Pinoy, kaya nga ang higpit sa immigration natin, di ba? Lalo na kapag nalaman punta ka na Singapore. So, kasi, yung ginagawa, naghahanap ng trabaho. So, yun, noong 2009, meron na kasi akong high school friend ko yun na nakatira dito. So, before that, kinontak ko siya, tinanong ko kung okay lang makitira sa kanila, ganyan. Pero, syempre, magbabayad ako. Pero, hindi yung full na kung magkano. Basta, nagbayad ako for, syempre, kuryente, and all, yes. So, yun. So, kung pupunta kayo dito, you make sure may budget kayo para sa titirhan nyo, or may kakilala kayo na pwede kayo makitira. Pero, syempre, magbabayad kayo ng kuryente, nakakaya kasi. Tapos, so, ayun. Careful, Seb! Careful. Ano to? So, 2009 yun, nung when I decided, pumunta ako lang mag-isa. Kami na nun ni Daddy, of course. Kasi, 2005 kami naging. So, ako muna ang nauna, nag-resign ako.
sa work kasi hindi na ako masaya sa trabaho ko. Tapos, ayun, I went here and then yan, nag-long distance relationship kami konti ni Daddy for a while. Parang isang buwan pa lang yata, pumunta siya dito, pero for a vacation lang. So, mga 5 days lang siya noon, November noon nagpunta siya. October yata ako pumunta dito eh. Hindi ko maalala September, October, pero parang October ata. Tapos, natatanda ko November 5 to 10 siya nagpunta dito for a vacation. Tapos, kala mo may mga trabaho na no? Pabaka-bakasyon na lang dito. Pero yon nung pumunta siya dito, syempre hindi kami tumira dun sa kaibigan ko sa nakaya naman. So, nag-transient kami. Uso din dito yun. Makakahanap kayo yung mga transient. Paparenta ng kwarto, ng mga short time, short term. Iba yung short time. Ano to? Oh. So, yun. Punta siya ng November, tapos, grabe, talagang, ang lungkot-lungkot ko noon, nahirap ng, syempre, first time kong malayo sa family. Hindi ko pala first time malayo sa family, pero first time namin magkalayo ni Vince. Tapos, ayun, December, nagpasuko ko dito mag-isa, pero, with friends naman, kahit papano. Tapos, January 13, kinabukasan birthday ni Daddy, January 14, nung lumipad siya papunta dito na ito yung nag-resign na siya kasi hinintay niya pa yung bonus nung December. May bonus nga ba siya nun? Basta, tinapos niya yung taon, 2009. So, January 13, 2010, nung sumunod siya dito. And this time, lumipat na talaga ako ng, nagka-work na pala ako ng December 9, 2010, nagka-work na ako. Ayun, kasi kaya pala sumunod na si Daddy kasi sabi ko, usapan na pagka nag-work ako, saka siya susunod. So, yun. January, yun, nung time na yun, dumating siya dito, nagre-rent na talaga ako ng kwarto ko, sariling kwarto ko. Tapos, dumating siya, ayun. Tapos, ayun, dumating siya January, nagkatrabaho siya April pa. Ang tagal. Uuwi na nga dapat siya nun eh. I-give up na, pero buti na lang. Buti na lang talaga nakahanap. So, yun. Kung paano kami napunta dito. Talagang risk. Kailangan mong kung may mga balak dyan na mag-try, kailangan prepared kayo unang-una sa homesickness, lalo na kung mag-isa lang kayo. And dapat prepared din kayo financially kasi yung while waiting or while looking for job, syempre, kailangan mo ng budget. Kunyari, or kung makikitira ka, or talaga mag-rent ka, di ba? Kailangan mo magbayad. Kailangan mo bayad ng kuryente. Kailangan mo kumain. Tapos, kahit nasabihin mong naghahanap ka ng trabaho, ayaw mong lumabas, magtitipid ka. Hindi eh. Minsan kasi, malulungkot ka. Yun na lang yung ako kahit naman si Vince na nung mag-isa pala, nung ako pa lang dito, naghahanap pala ako ng work. Kahit naman siya, kino-convince niya, sige, sumama ka sa mga kaibigan, yung nakikitira ako. Sumama ako pag lumalabas sila. Nakakaya nga lang kasi minsan ililibre ka, diba? Kaso, pero i-take mo na rin yun kasi wala ka pang work eh. Ano to? So, yun. So, dapat prepared talaga kayo financially. Talagang, Zeb, Jack, doon. Yung dala kong baon ng pera, naubos pa talaga. Pinadalan pa ulit ako ni Vince. Ipon namin yun. So, yun. Tapos, dumating na yung work. Dumating naman siya dito. Siyempre, may work naman na ako. So, ayun. Sustento lang. Hanggang sa nagtatrabaho na siya. And now, ako na yung palamon. And yes. And 2009 ako nag-work hanggang 2013, December, nung nag-end contract ako. Tapos, and I was 7 months pregnant with Zeb. So, sakto lang din. Uwi na ako ng Pinas, and then nagantay na ako mga anak, ganyan. Tapos, after that, pabalik-balik kami dito nila Zeb noon, kasi by the time, wala akong work, so parang tourist lang ako. So, last year, na pinalad kami na yung work ni Vince, or yung company ni Vince, sponsor ng dependent, kasi hindi lahat ng company willing mag-sponsor ng dependent, kasi may binabayaran silang levy, or levy yung tawag doon. So, per person. So, kaming tatlo,
Pinabayaran kami hindi kami binabayaran may binabayaran sila sa government na levy pag nagsisponsor sila ng dependent pass. Kaya, yun din yung isa, kaya mahirap kahit na gano'ng ka-stress si Vince, ang hirap umalis sa work kasi hindi mo sure kung yung papalitan mong trabaho or company is willing mag-sponsor ng dependent. Yun lang. So, yun. Yes, that's our story, our Singapore story. Yeah. Yan lang. So, kung meron kayong ibang questions, let me know. Si Sis Chris din, naalala ko, nag-comment din siya. Sabi niya, blooming daw ako with my dark hair. Totoo ba? Talaga ba yan? What do you think, guys? Hindi na. Pero feeling ko, nakikita yung parang dyan pa rin yung hate, oh. Yung dating color na matingkad na brown. Nakikita ko pa din yung hate, pero not that bad. Sabi niya blooming daw. Sabi ko, ay talaga ba? Sabi ko, bala ko pa namang i-bleach ulit. Bala ko talagang i-bleach tapos kulayan ng kung ano-ano. Hindi ako maka-decide. Pero sabi niya maganda daw. Yes. At daw, sabi niya, minsan naman daw mag-pamper ako, magpasalon ako, mag-makeover, ganyan. Sige, girl, sino ba nga gawin yun? Kasi ang mahal-mahal naman. So, wag na lang, nakakahinayang, parang gupit pa lang, magkano na? 100 ba? Or almost 100? Diyos ko, sa Pilipinas, pag nagpagupit ako sa parlor sa kanto namin, magkano lang? 150 ba gupit? So, yeah. Uy! Oh, ano? Ay! Akong haba na nito. Okay. Hey, guys! Anyways, it's already 8:35. And I think we're just gonna say goodnight. Wala pa si Daddy. And I think gagabihin siya na uwi today. What's new? So, yan. We're just gonna say good night and we'll see you tomorrow. Say bye-bye first. Say bye-bye.